Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo nalipay ra pud ko gihapon kay ang akong gipang ampo ni ara. So much for that. Manindog ta. Basahon nato na in the book of Luke. Luke chapter 22, 39 to 42. Okay. Luke 22, 39 to 42. Okay. Verse 39 kamo mubasa gyud mo tanan kay labi na kamo nga ang uban ninyo wala gyud siguro mo mubasa Bible, at least pagsimba ninyo nakabasa na mo Bible. Kung mubasa mo Biblia pulong sa Ginoo, ambot pasabot ana ang Ginoo nakipag-istorya ninyo. Kalang mag-ampo ka, kung nag-ampo ka, ikaw mo'y nakag-istorya sa Ginoo. So, mauna na ang mabasa ta pulo sa Ginoo. Kung pabasahon ka, basa gyud, labi na katulgon ka. Ayaw sa lang pagtanaw-tanaw cellphone. Basahan lang pulong sa Ginoo. Kay mauna tong tuyo diri sa atong pagsimba. Amen? Okay. So, ingon diri, og siya may gawas, kaning siya si Jesus Christ ni. Og siya may gawas og miadto sama sa iyang nabatasan. Mao na batasan ni Jesus Christ. Yun rin. Og siya may gawas og miadto sama sa iyang nabatasan ngadto sa bukid sa mga olibo. Og ang iyang mga tinun-an usab misunod kaniya. Og sa diha nga siya didto na sa dapit nga si Dapit, siya miingon ngadto kanila katong kanila kadto ning mga disciple niya, gignan niya. Pag-ampo nga kamo dili makasulod ngadto sa tentasyon. 41. Og siya nahilayo gikan kanila og dul-an sa usa ka paglabay sa bato. Paglabay sa bato ang gilayon. Kauna bitaw ko pastilang og gamay siguro lang bato layo pod og dakom bato duol ra pod. So mao day yon dire. Og siya nahilayo gikan kanila og dul-an sa usa ka paglabay sa bato ang gilayon og milhod og miampo mga Jesus Christ nga nagaingon, Amahan, kung ikaw magabuot kuhaa kining nga kupa gikan kanako. Kaning kupa ani niya kadto ning sa iyang kamatayon ba, kupa sa iyang pag-antos dito sa cross. Iyon siya, kuha kini nga kupa gikan kanako. Pero siya hinuon, dili akong pagbuot apan ang imo ang matuman. Mula siya ang ingon diri sa mensahe. Okay, mag-apo ta. Amahan na malangit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matang usangan niya karon. Salamat kadtong napakyas pagsimba sa miaging mga Domingo sila ania karon. Amahan og nasayod ko nga ikaw dunay dakong kalipay bisan kaning imong gitugyanan din ni Lord, nalipay nga naa sila amahan. Og salamat kadtong nanimba sa miaging mga semana, padayon sila sa pagsimba nini nga adlaw. Amahan, salamat kay Ginoo. Among pangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw gyud magpataliwala karon. Amuyo kami kanimo kini imong ulipon maghatag sa mensahe tagay kasayon. Salamat Ginoo sa among biyanes sa naghimo din at among streaming. Salamat kayo. Og among gipangamuyo amahan nga kining mensahe Lord lugdag ni sa mong kasing-kasing nini nga kahaponon. Kini mong ulipon oy kahibalo tigay igsusulti. Tabangi kami Ginoo sa pagpasabot nini among ipangamuyo ang balang espiritu maghatag na og conviction o abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Amahan na malangit nun, kinamong pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal ng manluluwas. Amen. Okay, likod ta. Ang uluhan sa ito mensahe is living a surrendered life. Kalang magkinabuhi ito ba nga natugyan nato atong kinabuhi ngadto sa atong
Ginoo. Amen. Living a surrendered life. So, ato ning sugdan o pangutana, let us start this with a question. Yun to the best of your knowledge, this is a question to you, this is also a question to me. So tanan tagi pangutana ni. To the best of your knowledge, are you fully surrendered to Jesus Christ? So ikaw ray mo tubag ana sa imong kagulingon kay ako ra po yung tubag sa akong kagulingon. If He is your Savior, kung si Jesus Christ mao atong manluluwas ug atong Ginoo, then this should be our wholehearted response. Ang wholehearted response nato is fully surrendered ta ang atong kinabuhi ngadto si Jesus Christ. Mao na ang atong response. Although kita tanan, we all love the comfort of knowing, kita tanan ba na ganahan ta nga doon natay kalipay nga nahibalo ta nga luwas ta. And our names nalipay ta nga ang atong mga ngalan nasulat din na sa Lamb's Book of Life. Doon natay kalipay ana. Pero kung dili pa ka save, dili pa ka save, ang imong ngalan wala pa na sa Lamb's Book of Life. So, unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, sorry for you, tungod kay ang ikaw, ang imong kalag, adto gina sa hell. So, balik ko na ko, although we all love the comfort of knowing that we are saved and our names are written in the Lamb's Book of Life, there should also be progress. Doon na po'y progreso ba ngadto sa matag area sa atong kinabuhi. Through a surrender of our life to the will of God. So, kung mahimo atong itugyan ang atong kaugalingon, atong itahan atong kaugalingon ngadto sa unsay kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni atong message. Number 1. A surrendered life begins at salvation. Kanang gitahan nimo nga ang imong kinabuhi nagsugod na sa imong kaluwasan. So, we must recognize that there is nothing we can do kinahanglan makaila ta nga wala gyoy butang nga atong mabuhat nga maluwas ang atong kalag. But must fully trust tibuok nato nga kinabuhi aron ta maluwas. Isalig lang nato atong at mutuo ta, musalig ta, mutuo ta, mudawat ta sa mayong balita. Gospel. Okay, so ato ning basahon kita talan. Okay, kamo Romans 2:16. Romans 2:16. Sugod ta dire. In the day sa adlaw sa diha nga ang Dios muhukom sa mga tinago sa mga tao. Asa man ang tinago nimo. Ang tinago nato, ang tinago sa tao, wala lang ta kahibalo nga gikan sa atong pagkabata. Nagtuo ko nga gikan sa atong age of accountability. Kanang age of accountability mauna nang kahibalong natag unsay patarong, unsay sayop. Wala ta kahibalo nga kaning atong gibuhat dinhi samtang nabuhi ta, dunay angel ga record ana. Dunay libro ana dito sa langit. Nagsulat ang angel ana, naay libro dito sa langit. Mao na ingon diri, the secrets of men or women. So ingon diri, sa adlaw sa diha nga ang Dios mohukom sa mga tinago sa mga tao ni Hesukristo, ingon si Paul, sumala sa akong maayong balita. So, ang judgment sa Ginoo sa matag tao is whether or not nigtuo ba ka sa maayong balita.
sa gospel. Tuo ba ka? Kung di ka mo tuo, muna makaingon ta, kinahanglan mo tuo ka, kay kung di ka mo tuo, sorry for you. Maluoy tadi mo, kay ug unsa mahitabo sa mong kinabuhi, adto ka sa imperno. Then wa kay panalangin. Wala kay paglaom pa. Wa kay paglaom. So mao na siya. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Pangutana, unsa man ning gospel? Unsa man dai ning gospel? Ang gospel nga atong gitun-an dinhi kanang gisulat sa apostoles sa mga hintil. Ang apostol sa mga hintil mauna si Paul, mao na gisulat niya. Okay. Kamoy basa ha, verse 1. 1 Corinthians 15, verse 1. Kamoy basa na. Ready, read. Okay, diha sa verse 1 na diha ang gospel. Nga matod pa ingon diri ato yung barugan. Okay. Padayon tag pangutana, unsa man ang gospel? Basahon nato sa verse 2. Kamoy basa sa verse 2. Ready, read. Okay. So, yung unsa man ang gospel, padayon tagbasa sa verse 2 ingon diri, kaning nga gospel mao ni ang makaluwas nato. Makaluwas. Unsa gud ang luwas? Meaning, kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi, mamatay man ning tao, madto ka sa langit. Maluwas ka gikan sa pag-adto sa impierno. Mo na save. So, ang gospel mao na ingon diri, mao na makaluwas nato. So basahon nato sa 3 and 4 kay niani dinhi ang gospel. Kung unsa wag yun ning gospel, kamay basa sa verse 3. Read. Verse 4, go. Okay. So atong masabtan dinhi sa inyong gibasa, mao ni ang gospel ni Paul nga nabasa nato sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. Mao na ang gospel. Sa verse 2, mao na ang gospel nga makasave. Dayon, unsa man day na. Ingon diri sa atong gibasa, number 1 is how Christ died. Giunsa man ni Kristo pagpakamatay. Si Jesus Christ namatay pinaagi sa pagpaaga sa iyang dugo. How? Number 2, Christ died, ang iyang kamatayon dito for our sins. Diha mawasa na to, for our sins. Alang sa imong sala, alang sa imong sala, alang sa akong sala. Then ingon diri, according to the scriptures. According to the scriptures ni tungod kay ang kaluwasan sa tao sukad pa kaniadto, sugod ni Adan ug ni Eva hantod sa panahon kadtong muadto na si Jesus Christ sa cross, ang kaluwasan pinaagi sa dugo sa mga animal. Itong giingon diri ni Jade, ang tao makasala magdala siya karniro, o dato siya dala siya baka, o pobre dala siya salampati. Putlan di og ana pag-asan ang dugo. Dayon, at that point, kanusaan niya gidala ng animal, napasaylo ang iyahang mga kalapasan. Na-aton siya, na-kuha ang iyang sala at that point in time. So, mo lang ingon diri, mo lang ang gospel, how Christ died is by shedding of His blood, ang toyo adto for our sins according to the scriptures. Dayon, was buried, ilubong siya, dayon nabanhaw, dayon ingon to, according to the scriptures. Mao na ang gospel nga ingon diri nga atong ingon si Paul nga mao ni ang gospel nga makaluwas nato. Gospel ug sa binisaya pa ni maayong balita. Tuhuan na to ni. Okay. Tuhuan na to ni kay mao po ni gisulti ni Paul sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. O, kamay basa ng verse 8. Ready, read.
Okay, ingon tayo. For by grace are ye saved. Kaning grace mao ning grasya, unmerited favor gihatag ni sa Ginoo nato bisag dili ta angay. Grasya na siya. Dili ta angay taga kaluwasan, dili ta angay luwason sa Ginoo kay makasasala ta. Pero kung mutuo ka, mosalig ka, dawato nimo si Jesus Christ kay mabugtong personal maluwas. Maluwas ka. For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is a gift of God. Dili na imong kaugalingon, gasa ni sa Ginoo. Kanang gasa, meaning, gihatag ba? Kung gihatag na nimo, unya, bayran nimo, dili na gasa, utang na. Kanini, gasa ni sa meaning di na ni bayran. So, ang kaluwasan, gihatag rin sa Ginoo dito nato ingon te not of works lest any man should boast. So ato lang na hinahinayon kay basig naa dinhi nga wa pa makabaton og salvation kinahanglan makasabuta. So dili sa atong mga maayong buhat kay kung luwas ta pinagi sa atong maayong buhat pag abot nato sa langit manghambog man ta. Ingon dire not of works lest any man should boast. Now, ang kadaghanan ni bisag Baptist, mayroon ta nga, for by grace are saved through faith. Mga tanong na to, bisag Baptist, unsa may mong gituhuan niya what faith? What faith? Ingon siya, faith in Jesus Christ. Kung pagkutanaw ni mo, unsa imong bersikulo, dipod. Mao na, ato yun yung sil-sil sa tungunahuna dire, nga kung pangutanon ta nga naluwas ta pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo, unsa may umong gituhuan, unsa may bersikulo. Mao niya siya ang bersikulo. Romans 3:25. Sige, kamoy basa. Ready, read. Sumaw na siya. Panguntan, mayroon tao, ako naluwas ko kaya yung napulong sa Diyos for by grace are you saved through faith. Yung butang ka, kung sa, what faith? So, makatubag ta nga, faith in His blood. Faith in His blood. Balik ko na ko pag-istorya balik nga, sukad pa ni kaniadto ang kaluwasan sa tao, pinaagi sa dugo. Sukan pa ni Adan og ni Eva. Kadtong mga animal sa una nga gipandala nila sa tabernakulo, gidala dito sa templo aron mapasaylo ang ilang sala. Mga landong lang to sa himuon ni Jesus Christ dito sa cross. So, dili na ta masave adtong pinaagi adtong sa Old Testament. Ang atong salvation karon pinaagi sa pagtuo sa dugo ni Jesus Christ kadtong gilansang siya sa cross. Grabe kayo itong kasakit ato ni Jesus Christ dito sa cross. Gilansang iyang kamot, gilansang iyang tiil, ang iyang ulo, gibutan ng tunok, nga katas siguro ang tunok, gihimong purong-purong korona kuno kay hari lagi kuno siya, giduduot sa iyang ulo. Pertindig hatong sama diri. Bunalan pa siya atong bunal sa Roman soldiers nga naibulita sa tumoy. Motong nangasamad ang iyang lawas, tigidughang pa yun iyang kilid, matutpas pulong sa Ginoo, sa Dios, pulong sa Ginoo, ninggawas ang dugo ng tubig. Yun ana ang iyang gihimo dito. Ingon diri, kang kinsa ang Dios mitugan aron mahimong usa ka halad pasiguli pinagi sa pagtuo diha sa iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga nangagi, pinaagi sa pagka mainantuson sa Dios. So, I hope masabtan ni nato ni nga mga pulunga na makasabot ang si Ginoong Hesus nga maoy nagpasaan sa ato mga sala, gibayra niya pinaagi sa bililhon niyang dugo ang penalty nga angay nato. Penalty sa atong sala. So, it is ironic nga murag makaingon ta ba nga murag dili maayo ba nga
we surrender our souls to His authority for salvation, yet try to control other areas of our lives. Tingon ta nga, atong isurrender naman ang atong kalag ngadto sa authorities Ginoo, authority sa kaluwasan gihimo sa Dios, pero makaingon ta ang ubang nga areas sa kinabuhi kita pa may na-control. If Jesus is our Savior, kung si Ginoong Hesus mao itong luluwas, and we acknowledge Him kung ato siyang giila as Lord God atong Ginoo, then we should also realize that He is the Lord of our lives as well. Siya ang Ginoo sa atong kinabuhi usab. So, unang point number 1 is surrendered life begins at salvation. So, dili ka makatugyan sa imong kaugalingon nga to sa Ginoo kung dili ka saved. Ang mensahe ana sa Ginoo para nimo is kinahanglan ma-save ka, kinahanglan ma-save ka, kinahanglan ma-save ka. So, mauna nga kinahanglan ka mahibalo nga imong kaluwasan pinaagi lang sa dugo ni Jesus Christ. Imong pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Number 2. Napada itong isulti ito eh. Yet many Christians resist full surrender to Jesus because it seems too costly, too demanding. So, matod pa rin sa itong mensahe, daghan ko ng mga Christian nga mo dumili sila sa hingpit nga pagtugyan sa ilang kaugalingon nato sa Ginoo tungod kay makaingon sila costly kayo ba? Costly kayo o kanang demanding ra kayo. Demanding ra kayo. It is not like surrendering to another person. Because when we yield ourselves to God, it includes every area of our lives. So, dili parehas ko no kanang surrender ta sa laing tao nga surrender tawa na, tapos na. Pero kanini ako atong i-surrender atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, apil naman tanan ani ang matag areas atong kinabuhi. Even the things hidden deep within our hearts. Bisan kadto mga butang nga atong gitaguan sa ilalom sa atong mga kasing-kasing. Yet this absolute surrender is exactly what God expects before Christ died for us. And we belong to Him. So, balik ko na ko ang hingpit nga pag-surrender ngadto sa Ginoo, mao na exact nga unsay gidahom sa Ginoo tungod kay si Jesus Christ nagpakamatay alang kanato o kita iya na. Iya na ta. Number 2, full surrender is God's perfect will for our lives. Ang hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon nato sa Ginoo mao na ang perfect alang sa atong kinabuhi. However, this application of this principle, ang application ng prinsipyo looks different for each believer. Kani nga prinsipyo matanaw ni sa lain-lain nga pananaw sa matag believer. When one person finds easy to release to the Lord, someone else may not. Doon ay mga ubang tao nga, sayon ra kaya nila i-release sa Ginoo ang ilang kaugalingon, itugyan nilang kaugalingon, pero ang uban, murag magdumili. But we can each sense what He is asking us personally to relinquish. Pero ingon ani ang mahitabo ba? Kita matag-usa nato makamatikod ta unsa gyoy tuyo sa Ginoo nga atong buhian. Pananglitan doon ba kay mga ingon ani ang mahitabo ba? It is a conviction of the thing. Kung marabag makumbinsi ka anang butanga kung magampo ka, maunay kanunay nga mukrap up ba sa imong hunahuna sa imong pagampo.
nga kanibiyay ni. Wala na ba? Wala na siya. Mo ni mo crop up diya sa imong kasing-kasing kung magampo ka. It may be imong bad attitude, it may be bad habit, or it could be something that is not sinful but is not presently part of God's will for our lives. Posible ko na. So dili gyud siguro na sala, pero dili na mo ikabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 3. Jesus Christ is the perfect example of full surrender. Jesus Christ is the perfect example of full surrender. So, si Jesus Christ, kanunay gudin niyang gihimo ang kabubuton sa iyang langit nung amahan. Yet, wala ning nahitabo. Towards the end of his life, he struggled. He struggled to surrender in the Garden of Gethsemane. As he withdrew from his disciples, he prayed. Bauna yang giampo. Luke 22:42. Kabay basa na. Ready, read. So, mauna siya, ako balik ko na ang istorya ko ang isulti ko. Kanunay gyud si Ginoong Hesus nga mubuhat sa kabubuton sa amahan. Pero aning taknaa nga hapit na mutapos ang iyang kinabuhi, naglimbasog siya nga iya sa pag-surrender dito katong nagampo siya dito sa Garden of Gethsemane. Samtang nagpadayo siya sa iyang mga disciples, mo na iyang giampo nga nagaingon, amahan, kung ikaw magabuot, kuha kini nga kupa gikan kanako. Hinoon dili akong pagbuot apan ang imo ang matuman. You see? So Jesus Christ knew that he had come to die for the sins of mankind and being fully God. Nakita niya sa unahan ang tanan nga nagpaabot niya samtang siya mag-antos dito sa cross o iya pasano niya ang punishment sa amahan alang sa ato mga sala. His distress demonstrate katong iyang kasubo dito, nagpasabot lang to nga ang pag-surrender dili na kanunay sayon. Dili kanunay sayon. And can be excruciating. O mahitabo nga sakit kayo ba? Kala mo surrender ta, sakit kayo. Yet, he never wavered from complete obedience to his Father's will. So, bisan pa niadto, si Jesus Christ, wala gyud siya mo bahar, gikan sa iyang complete obedience sa kabubuton sa langit ng niyang amahan. So, because there was no other way to accomplish the salvation of mankind. Tungod kay wala na gyud laing paagi sa pag-accomplish sa kaluwasan sa katawhan. Therefore, Jesus offered himself fully to the Father and bore the penalty for our sins. So, siguro, kung mingon ka, maglisod na kung surrender tanan gyud ang sa parte sa akong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo nakasabot. Ang Ginoo makasabot. Tungod kay si Jesus Christ mismo, gibati niya ni. Number 4. This is the same kind of attitude we should have. Nauna lang ito na kong istorya. This is the same kind of attitude we should have. Not my will, but yours be done. So, mauna ang number 4. So, in a military sense, surrender means defeat. Sa military nga panghuna-huna ang pag-surrender abot pasabotan ni pildita. But for a follower of Jesus, apan alang niya atong musunod ni Jesus Christ, abot pasabot ato kadaugan
victory over whatever is hindering our Christian life. It may require that we ask God to search our hearts and reveal any areas we have kept for ourselves. Then, as He brings something to mind, we relinquish it to Him. Ato nang itugyan ngadto kaniya. So, ingon ana ang gibati po ni Jesus Christ. Pero at the end, nagsabit gyapon siya sa kabubuton sa langit ng Amahan. Once we have trusted Jesus Christ as our Savior, we must recognize that we now belong to Him. Balikon ako ang statement. Sa panahon nga nagsalig ta ni Jesus Christ nga atong manluluwas, kinahanglan ilho nato nga iya na ta. Sa wala pa ka masave, sa wala pa ta masave, ang atong Amahan yawa. Pero karon nga na-save nata ang atong Amahan Ginoo. Kung unsay mahitabo sa atong kinabuhi, moadto ta sa langit kay ang atong Ginoo tuas langit. Amen? So, once we have trusted Jesus Christ as our Savior, we must recognize that we now belong to Him. Full surrender is like opening the closet of our lives. Ang full surrender, matud pa, parihas na sa giabrihan nimo ang imong closet sa imong kinabuhi, dayon imong gi-invite si Jesus Christ, galimpyuhan niya unsa may gusto nga iyang limpyuhan diri sa ato kinabuhi. So, to try to keep parts of our lives to ourselves only hinders our walk with Him. So, balik ko na ko. Kung magsulay ka o tago anang parte sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, makababag na sa atong paglakat uban sa Ginoo. Yet, we often rationalize saying, kasagaran ani ba, mga tarugan kita ba? Mga tarugan doon ta, maingon ta nga, kaning gamay ra man ang butanga Ginoo, di ra mo siguro importante diha nimo. After all, wala mong yung taong perfecto. Yung ala ba itong katarungan ba? We all have our weaknesses as God will understand. But that is not how the Lord operates. Para na to, makaingon ta, gamay raman Ginoo. Sagdi na lagon may anigaw Ginoo. So, ang Ginoo ana, makasabot biya po ng Ginoo na siya sa atong kahuyang ba, sa atong kahuyang makasabot ang Ginoo, pero dili ingon ana on how God operates, dili ingon ana sa pareha sa atong hunahuna. Number 5, what does it mean to yield ourselves to God? Unsa may ipasabot di ay aning itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo? Wala siya. It requires that we open our hearts and lives to the Lord, asking Him to make out whatever does please Him. Balik ko na ko. Kinahanglan nga abrihan nato atong mga kasing-kasing o atong kinabuhi nga to sa Ginoo, nga muhangyo ta sa Ginoo nga kuhaan dinhi sa akong kinabuhi kaning wala makapamuot nimo. Ano siya? We must be willing to confess, willing ta nga musulti, willing ta nga mo repent, meaning utrohon nato atong hunahuna, willing ta nga mo salikway, walk away, and give it up, and lay it down. Until we do, we will never become the person He wants us to be, or dili ta maka-enjoy sa panalangin gikan sa Ginoo. It is easy to paint a pretty picture of Christianity that lives out
the cost of surrender. Sayon ra. We rejoice in answered prayer. Nalipay ta nga gitubag ang ato pagampo. Nalipay ta nga gituman ang mga saan sa Dios nga labasan nato dinhi sa pulo sa Dios. The security of our salvation nga kita doon natin kasiguruhan yun sa itong kaluwasan. Once saved, always saved. O makadaig ta sa Ginoo nga na siya. But none of this are a substitute for wholehearted obedience and surrender to God. Okay, so to be a disciple of Christ means every aspect of our lives is given to Him, and it's evident in our conduct. Makita din sa atong pagkinabuhi, sa atong conversation, bisan sa atong karakter. Balik ko na ko, kining mensahe ni, dili lang ni para nimo, para po ni pastor. Pero ang pastor, sige magtuon ani, unang maigo ani. Amen? So, number 6. What would happen if we give ourselves fully to God? Kung sa may mahitabo, kung imong gihatag ang imong kauglingon, hingpit na to sa Ginoo. Abi ni mo ang mahitabo, ana, He delights to work in our lives. Magakalipay ang Ginoo nga maglihok sa atong kinabuhi. When we recognize Him as Lord, kung atong ilhon siya ang atong Ginoo. Such surrender affects our prayer. Kung ning surrender ta sa Ginoo, maapektahan ang atong pag-ampo, maapektahan atong generosity, maapektahan atong conversation, bisan atong attitudes, bisan atong pamilya, bisan ang atong mga kinabuhi diya sa atong diin taga-trabaho, and atong interaction with those who don't know Christ. Makita nila unsay atong mga action, labi na tong mga unbeliever. Makita nila ngano man siya, iyon ani man siya. Makaingon sila akala God believer mo sa Ginoo. Ana siya. Number 7. How would God respond if we yield ourselves to Him? So, unsa may tubag sa Ginoo kung itugyan nato atong kaugalingon nato niya. Unsa may tubag sa Ginoo? Some people resist surrendering to God because they fear, nahadlok sila na He will take someone or something from them. Muna ang ubang tao. Ang ubang tao, resist sila pag surrender sa Ginoo kay tungod kay nahadlok sila nga dunay kuhaon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. The problem with this kind of thinking, ang problema aning klase nga panghuna-una is that it is based on a faulty idea of who God is. Gibase na siya sa dili insaktong idea kung kinsa gyud ang Ginoo. He is not waiting for us to raise a white flag. Wala maghulat ang Ginoo nga ipataas na to ang atong flag nga puti, binay surrender ba? So he can swap down o pwede siya makasakdop na yon. Pataas na to ang flag na tong puti, then sakdop sa Ginoo. Dili ko na lang Ginoo. So, He is not waiting for us to raise a white flag so He can swap down to do something horrible to us. This is our loving Father. Kani atong Ginoo is a loving Heavenly Father who is generous and kind in His blessings. He wants us to enjoy a close relationship with Him. Abi mo, malipay kay ang Ginoo, gusto siya nga doon na bagyod tayo close relationship nga to sa Ginoo. Parehas ba ng
close kay mo anang tawhana, amigo kay mo, then daghang mga advantage na siya. Ingon ana pod kung close ang atong relationship itong Ginoo. This is only possible for those who trust and obey Him. So ang atong close relationship sa Ginoo posible lang na kung doon natin pagsalig sa Ginoo o mosunod ta sa Ginoo sa unsa iyang tinguha sa atong kinabuhi. The Christian life is living under the leadership of the Lord Jesus, who always does what is best. Muna atong Diyos, balik ko na ko. The Christian life is living under the leadership of the Lord Jesus, who always does what is best. So, unsay pinaka-best sa imo, maunay tinguha sa Dios sa atong kinabuhi. Although we may want freedom from sickness, doon na magutay gana, doon na dili bata gusto guta doon tayo kagawasan nga di ta magsakit, doon na tayo kagawasan nga di ta masubo, doon na tayo kagawasan nga wa tayo sakit atong kasing-kasing. Then abi ni mo ingon ani ba, the Lord sometimes uses this hardship. Ang Ginoo usahay gamiton niya ni hardship pag-remove whatever is hindering our relationship with Him. So, kamo nga gipanalanginan sa Ginoo samtang ka eskwela mo, gipanalanginan mo sa Ginoo. Dayon nakita na mong trabaho, dayon ni kalit lang magbiya sa Ginoo. Wala mo musimba, di na mo muampo, ano na siya? Ayaw na mo pagtagad nga tagaan mo sakit, tagaan mo kasubo, tagaan mo kasakit sa kasing-kasing. Kaya ba man ni gamiton sa Ginoo aron mabalik ta niya. Pero doon na may panahon nga mahinder atong relationship niya kaniya. So, if we want to become the person He desires, kung gusto tang nga mahimong tao nga pinagistinguha sa Ginoo, is we must trust and submit to His Lordship. Kinahanglan mo salig ta o mo submit ta sa atong kaugalingon sa pagka-Dios sa atong buhi ng Ginoo. Number 8, what is hindering total surrender? So, mo ni. What is hindering? Unsa may nakababag sa total surrender sa tao? Is it a person? Is it sa iyang pagkatao? Ang iyang posisyon, kanabang butang nga naangkon? Or a way of life? Or a iyang habit? The only way to discover what God could do in our lives is to let go of anything that He says is not best for us. Atong biyaan ang tanang butang nga ningon ang Ginoo nga dili na maayo para nimo. Although we may think we know better, mas maayo, we can never improve on the plan of God in our lives. Unsa ba plano sa Ginoo sa atong kinabuhi? Ang iyang plano pinakabis na di nato na ma-improve. Di nato na ma-improve. We never lost by yielding to the Lord. Mawala nato kung itugyan nato atong kaugalingon nato sa Ginoo. In fact, that is when life is at its best. Ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi is kalabang best para nato. Kung mutugyan ta sa atong kaugalingon nato sa Ginoo, then diha magsugod na. Diha na magsugod ang panalangin sa Ginoo. Diha na magsugod. So, what changes do we need to make? Unsa may mga changes nga atong buhaton? We must stop rationalizing and excusing our lack of submission to God. Undang ta ng mga tarungan kita ba? Mga tarungan ta nga and excusing our lack of submission to God. Number 2 is trust God. Walang changes.
What changes do we need to make is trust God. He only does what is best and always keeps His word. He will not deny us anything He has promised. Unsay gisaad sa Ginoo diri sa pulong sa Ginoo, iyan ang buhaton. Number 3, remember that the safest place to be is in subjection to Him. The safest place is to be in subjection to Him. Number 4 is surrender today. Amen. Surrender tomorrow and every day, because it is a lifelong practice that will continue until we meet the Lord in heaven. Amen. So mao ni ang katapusan sa itong mensahe, Andre. Mao ni pangutanan nako. What are you holding onto that God is asking you to release? What is keeping you from surrendering it? Kung sabay nagpugong nimo nga imong i-surrender na. Number 2, are you afraid to surrender to God? Nahadlok ba ka kung surrender ka sa Ginoo? If so, why? Ano nahadlok man ka? What could you lose by surrendering? Unsa may mawala nimo kung mo-surrender ka? What could you gain? Unsa may maginansya nimo? Which one has eternal result? Okay, ninog ta ka pota. Mahal mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe na kahaponon amahan. Salamat sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo nga ikaw nagatubag sa pag-ampo sa imong alagad. Salamat amahan sa mensahe nini nga kahaponon. Akong gihangyo mo nga kung mahimo muluhod mo diha sa inyong lingkuranan, pwede ra mo mulingkod, pwede mo muanhi sa pulpit, pakig-istorya sa Ginoo. Kung unsa man ang inyong pagitaguan diha nga kinahanglan itugyan ang ato sa Ginoo this time, pwede na ninyo itugyan. Let's do it. Okay. Ako pa ko tala primero is, kung wala pa kayo kasiguruhan sa imong kaluwasan, diring kahaponon, siguruha. Kung saan nimo pagsiguro sa imong kaluwasan, dawaton nimo si Jesus Christ kay mong bugtong personal manluwas. Naabay mo dawat ni Jesus Christ, ipataas lang imong kamot. Pataas lang imong kamot. Okay. Amahan naman langit nun, buhi ng mga Diyos. Diring kahaponon, amahan. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang tagsa-tagsa ka likuranan, ang uban ng galuhod, ang uban ng galingkod ra. Amahan, isip ibong gitugyanan na nga church. Ako ipangamoyo kanimo, ikaw nga among Diyos labing kamhanan, magpanalangin sa matag usa, magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, ako nangamoyo kanimo, Diyos nga maoy tag-iya the entire universe, nga maghimo kasi mong nawong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, amahan, ako nangamuyo kanimo nga ikaw nga among Dios, among Ginoo, magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo lang ito kung naapay wala ma-save diri o niya convicted sila sa imong mensahe, luwasa sila, amahan. Dios nga langit nun, kinang pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, malingkod, sorry. Malingkod. Okay, kani, sure na gid ni, patindogo na gid mo. Hey, we're going to sing Turn Your Eyes Upon Jesus as we end this service. Okay, first stanza. Ready, sing. Oh, the darkness you see, there's light for a look at the Savior, and life more abundant and free.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Verse 2. True love into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us He no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Last verse. His word shall not fail you, His promise. Believe in Him, all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strange, dim in the light of His glory and grace. Okay, let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for today. Salamat, Lord, sa imuhang gigamit, Lord, alang sa pagdala sa imong pulong. Salamat, Lord, sa mga taong imigamit alang sa among mga parte sa mong serbisyo karon. Salamat, Lord, bisan pa sa imuhang pulong nga nasangyaw karon. Among ginapangapuyo kanimo amahan nga ang mao nga pulong labi na, Lord, kabahin sa imong kaluwasan nga matabangan na mo ni amahan nga masangyaw pud namo ngadto sa uban. We are praying, Heavenly Father, to bless our pastor, bless each and every one. Among ginapangamuyo ka ng Lord sa lain na pagnasimana sa mong kinabuhi, kaya ikaw magauban ka namo. Among ginapray kanimo, Lord, bisan pa sa mga kauban sa church nga naibiyahe karong simanaha, among ginapray lang safety, amahan. Bisan pa, Lord, imong blessing, Lord, ngadto sa uban pod, amahan. Bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw, ang kinitanan, Lord, ang ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kanturan. Amen.